Hello guys! Hello Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Cancer. This is next 3 months reading. In general, kung ano yung lumabas dito Cancer, yun yung message na para sa'yo. Okay, wala nang lumabas. So, 2 lang. Number 2, number 20, truth. And throat chakra, number 5. Okay, Cancer. Makinig ka ha. July, August, September. Sa ngayon, di ba, June pa lang ngayon. Siguro April, May, June. Or nakikita ko, December. Maybe December. Or simulan natin. Kailan natin dapat simulan to? Bilangin natin ha. September last year. 2024 na September. Simula September 2024, may kausap ka. May isang tao na kumbaga nagkakwento sa'yo or close kayo na puro lang kasinungalingan yung dinadala sa yung kwento. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung purpose ng taong yon, but naniwala ka. Kumbaga, marami kang hindi alam. And sa sobrang one-sided yung narinig mo. One side lang eh. Hindi mo naman narinig yung ibang side eh. Nag-conclude ka na doon. 'Di ba? Nag-conclude ka na. So, parang yung communication na yon naging pabor lang sa isang tao. But, simula ngayong July, August, September, isang katotohanan ang posibleng matutuklasan mo. Okay? There's parang revelation siya. Okay? Mag-iingat ka dito Mag-iingat ka kasi baka na-judge mo na yung taong yon without knowing na isa lang yung side na pinakinggan mo. Ang nakikita ko July ito sa isang okasyon na gaganapin sa July, ang posibleng doon mo malalaman yung kwento. Doon mo malalaman yung storya, yung totoong kwento. But you need to be careful kasi hindi lahat ng nagkukwento sa'yo ay maganda yung intention. Minsan, sinisira nila yung momentum mo or sinisira nila yung mood mo or sinisira nila yung tiwala mo sa isang tao. Throat chakra, number 5, sinasabi ng barahan na marami kang kinakatakutan. So, maybe natatakot kang magsalita or maybe natatakot kang ipaliwanag yung sarili mo or natatakot ka na sabihin kung ano yung nasa sa loob mo. I hope na wala kang ginawa na masama sa isang tao or parang wala kang, kasi parang nararamdaman ko na medyo guilty ka. May feeling of guilt ka dito 'Di ba? May feeling of guilt. Simula July 1, 2, 3, 4, parang ganun. Sa first week ng July, may malalaman kang sekreto na posibleng makakaramdam ka dito ng magiging guilty ka or pwedeng magsisisi ka because na-judge mo yung taong yon or because may ginawa kang hindi maganda sa kanya. Nako, sino ba to? Comment down below nga, Cancer. Okay, King of Wands, Knight of Wands, wow, Hierophant, alright, kaloka to. Okay, ang sa ilalim mo dito is 4 of Pentacles and Wheel of Fortune and then 5 of Pentacles. Yung parang 7 of Swords and 6 of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na yon, related siya sa first 2 cards na mag-iingat ka, lalo na kung may pera kang iniipon or may pera kang pinaglalaanan. Kasi meron ditong 7 of Swords. Maybe you are connected sa mga Leo, Aries,
Sagittarius, Scorpio, Libra, Virgo, or kung kanino man siya, na pwede nilang, kumbaga, hiramin yung pera na hawak mo. I hope na maging matalino ka dito. Okay, King of Wands, Knight of Wands, Hierophant, Nine of Wands. So, sinasabi ng Baraha sa'yo dito na maybe naghihintay ka, Cancer, ng job offer. Kasi Knight of Wands to and King of Wands. And naghihintay ka ng information from someone. Maybe this is your boss, this is your friend, this is your mentor, or there's someone na makakatulong sa'yo. So, yun. Ang nakikita ko sir dito na medyo nakakaramdam ka ng pagod. Maybe this is your current situation. Nakakaramdam ka ng pagod kasi naghihintay ka eh. Naghihintay ka kung kailan na ba yung hiring, kailan na ba yung promotion, kailan na ba yung tulong na hinihintay mo. And meron kang ini-expect na occasion, family occasion. Maybe there's a birthday celebration of your asawa, of your girlfriend, boyfriend, parang ganun. So, may celebration. Kumbaga, may posible na magba-birthday or basta may celebration na July, maybe July, August, or September. Or September to, maybe may birthday celebration. And sinasabi ng Baraha sa'yo dito na sobra-sobrang nangangailangan ka ng pera, nangangailangan ka ng trabaho. So, nakikita ko sir dito na pagod ka sa paghihintay ng offer na to. So, ang gagawin mo ngayon is maghahanap ka ng iba. So, hindi mo nahihintayin siya. Parang marirealize mo, Cancer, na useless yung paghihintay. Kasi, ang tagal mo nang naghihintay sa offer na to eh. Diba? Kaloka to. Tignan mo, Cancer. Hangman. Nine of Wands. So, nakikita natin dito na medyo pagod ka na sa paghihintay. Medyo aburido ka na. Yung Emperor dito, tsaka Five of Wands, Nine of This, and Prince of This, sinasabi ng Baraha dito na, sorry lang ha. Nanonood ka ngayon na June, diba? So, ang reading natin na to is from July, August, September. Sinasabi ng Baraha sa'yo dito, mayroong umaaligid na swerte sa buhay mo eh. Yung parang, ano bang tawag dito? Naka-destiny siya. Windfall of success, windfall of good luck, and good fortune. Authority, empowerment. Ang problema lang sa'yo, di ba, tingnan mo, may Prince of This dito eh. Like, may incoming money eh, incoming success. Meron ditong wish fulfillment, financial wish fulfillment. Problema, may Five of Wands ka dito eh. So, yung Five of Wands na yan, ibig sabihin, may mga tao, makinig ka, may mga tao, Cancer, sa paligid mo, may mga connection ka. You're connected, you're attached. It's either family, it's either friends, it's either someone na naka-attach sa'yo na malas yung dinadala nila sa'yo. Hindi natin alam kasi wala naman dito. Pero itong Five of Wands na to, sinasabi ng Baraha na to na kung sino man yan, tingnan mo, mga ahas to eh, diba? Pero kung makikita mo sa mga ahas, yung mga bibig nila, may mga like flower, yung parang inuutukan nila, diba? Yung mga kausap mo na to, once nakausap mo na sila, palaging ang tamis-tamis ng sinasabi nila sa'yo eh. Kasi Five of Wands sila eh. Like, pinupuri ka nila, alam mo, Cancer, ikaw yung pinaka-mabuti, ikaw yung pinaka-generous, ikaw yung pinaka-the best, parang ganun. Inuuto ka nila. So, kayo nahuhook ka din sa kanila. Yung parang feeling mo, sila ay mapagkakatiwalaan mo. But, the problem is, sila yung rason kung bakit hindi ka sinuswerte. Sila yung may dala ng malas
Kung naniniwala ka sa swerte, maniwala ka na may malas na tao. Ganun yun eh. Pag may isang malas na tao na pumasok sa pamilya, mamalasin ang lahat. Okay? Pag isang tao pumasok sa pamilya, suswertehin, swerte yung dala, swerte yung buong pamilya. Tingnan mo yun ha. May ganun. May energy tayo dito sa dito sa mundo, energy tayo eh. So kung ano yung energy yung pinuposes ng mga taong kausap mo, ganun din yung energy na ma-absorb mo. Kaya nga may kasabihan tayo, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Diba? Diba kung sino yung friends mo, influensya noon, energy yun eh. Kahit nga sa panunood ng mga TV, like mga pelikula, or yung panunood ng, kasi sa screen, like sa screen ng television, or yung pinapanood natin sa social media, energy yun eh, na pwede mong ma-absorb. Kaya nga bawal manood yung mga babies, mga toddlers, below, sabi diba sa science mania, below 6 years old eh. Kasi ma-absorb nila yung mga graphics, mga cryptic, parang ganun sa screen. Okay? So yun ang nakikita ko sa'yo. Kasi kung iisipin, Cancer, sobra kang masipag eh. Sobrang sipag mo, sobra kang madiskarte. Kung pag-uusapan yung authority and empowerment, you have the power, you have the empowerment, you have the authority na maging maganda ang buhay mo. You have the ability, the talent, the skills para makuha mo yung financial success. May humahad lang eh. Yun na nga yung mga connection na yan, attachment. Kung hindi ka naniniwala, try mo. 'Di ba? Try mo lang. Mag-isip ka. Pag-isipan mo, sino ba yung taong palagi kong kausap, tapos parang nawawala ako sa mood magtrabaho, ganyan, ganito. Or, ang kausap ko nito parang nagbibigay sa akin ng mga, nawawalan ako ng pag-asa eh. Parang ganun. So, kung sino man yun yung taong sinasabi dito na 5 of Wands. Okay? Thank you guys for watching. Bye!